Marami man ang ating mga pagkakaiba, sa salita at kultura'y damdamin nagkakaisa. Halina't balikan natin ang nakaraan, mga kwento'y pakinggan na wika ng sanggandaan. Nagkakaiba sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaiba sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. Umaagos, dumadaloy, nagbabago na buhay. Wika'y magsisilbing tulay, mapailog o sa dagat, bundok at kapatagan. Wika'y magsisilbing tulay. Magandang araw! Sa panguling episode ng ating cultural documentary na Usapang Wika, pag-usapan naman natin ang isa sa mga wika ng mga kapatid nating Muslim, ang Meranao. Ang mga Meranao at ang wika ng mga ito ay nanatiling matatag sa kabila ng mga impluwensya ng modernisasyon at ang makabagong panahon. Halina kayo't pag-usapan natin ang lalim at ganda ng wika ng mga Meranao. Yung kasing Meranao, according doon sa mga linguist na nag-aral nito, parang pagitan siya ng wikang Iranon at saka Maguindanao. Pero karamihan doon sa mga salitang Meranao ay nanggaling sa Iranon. Yung mga Iranon naman, nakatira sila sa pagitan ng Lanao del Sur at saka Cotabato. Na ang mga nakatira naman sa Cotabato ay mga Maguindanaon. So, yung wikang Meranao ay parang umusbong na lang doon sa dalawang wika na yon. Pero mostly galing talaga sa Iranon. Assalamualaikum. Sakan sino Rasha Marom Sarbayabaw. Saya ko mabaling sa Marawi City, Lanao del Sur. Ayak katerome na Meranao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakan si Rayhan Nampuan. Pag-eskwela ko sa Ateneo de Davao University ay ang mother tongue kana Iranon. Ang wikang Meranao ay kabilang sa Danao Group, subgroup, kasama ng wikang Iranon at Maguindanao. Ang Danao subgroup ay kabilang sa Greater Central Philippine Languages ng mga wikang Austronesian ng Angkang Malayo-Polynesian. Nabibilang sa Danao subgroup ng mga wika ang Meranao, kaya masasabing may mga salita o leksiko na magkahawig sa wikang Iranon at Maguindanao. Minsan kasi nagkakaiba sila sa intonation, pero may mga salita na magkakapareho. Kasi kapag binasa mo yan, so ang lalabas kasi doon, ang Meranao, ginagamit nila I. Pag non-Meranao ka, ang basa mo, Meranao. So, lagi mo, kung naririnig mo siya, lagi mo siya i-correct. Problema namin yun eh. Sabi nila, isinulat mo kasi ng Meranao. So, laging may problemang ganoon. Or else, ginagamit yung letter A, Maranao. Nag-come up kami ng isang symbol for the SWA na nanggaling sa isang linguist na Ilocano na commissioner namin. Nilagyan namin ng dalawang tuldik yung itaas ng E para ma-identify namin na yon ay nagsisimbolo ng SWA sound. May mga nagugulat na mga kababayan ko na paano daw, bakit daw nagkaroon ng tuldik yung E. Sabi ko, pinapaliwanag ko na yun ang ginamit ko sa SWA. Maaaring sabihin na kapansin-pansin sa ponolohiya ng wikang ito ang tunog, pepet at mga tinatawag na lobel, no? Na mga heavy consonant, yan yung PH, TH, KH, SH at saka Z. Dahil sa phonological feature nito na pagiging aspirated ang pagbigkas. Gaya halimbawa ng pares minimal na isa. Ang ibig sabihin nun ay isa, no? At isa. Yung Z, isa. Isa na ang kahulugan nun ay isa at saka isa, ang kahulugan nun ay tanungin. Halimbawa ang pangungusap. Kung na isa buhay, inibugayin ka. Ibig sabihin nun, isa lang ang binigay mo. Isa yon. Yung isa naman na, isa nga kung naan, tunay problema niya na. Oh,
tanungin mo siya kung ano yung problema niya. Kaya yung isa at saka S at saka Z. Halimbawa rin ay yung matay, na ibig sabihin is mamamatay, at matay, na ang ibig sabihin ay matagal. Halimbawa sa pangungusap na matay na watanan, o mamamatay din ang batang yan. O kaya doon naman sa matay, na matid na nga pamamagayan, o ang tagal ng ayuda. Ganon. So yun yung T at saka TH. Sinasalamin ng wikang Ranao ang katauhan o personalidad ng mga nagsasalita sa pamamagitan mismo ng kanilang paggamit ng sarili nilang wika. Sa intonasyon pa lamang, sa kontekstong diskurso, mapapansin na mariin o may katigasan o kalakasan ang tono ng kanilang pananalita na akalain ng nakikinig na non-native speaker na para silang nag-aaway. Subalit iyon ay karaniwan lamang sa mga Ranao. Marahil refleksyon ito ng kanilang pagiging matapang at pagkakaroon ng maratabat o pride. Kung mapupunta ka sa isang lugar na lahat Maranao, magugulat ka, akala mo nag-aaway. Ay, kung halimbawa ganito, di ba sa atin, malumanay lang, kain na tayo mga anak. Pero sa Maranao, kumantanon ko na mga bata. Ganun siya, pero hindi yung nagagalit. Pero yung intonation kasi at saka yung pananalita, ganun yung sa Maranao. Kaya akalain mo talaga na nag-aaway pero hindi. Yun lang talaga yung tono ng pananalita. Ay tawag saya na kumbong. In English, it's veil. It's a head covering. O dinasapang sa ulo. Adaman bua, tuwagan tano mukna. Nagiamok na mas malendo. Penggamitan amay ko psimbayang. Gusto kong pag-usapan din natin yung mayaman na bokabularyo ng mga Ranao. Yung manisan at saka marunok, charming yon. Tapos yung mapay paras, beautiful yun eh. Yung mapay buntal, pretty. Mapay bustan, beautiful pa rin yun eh. Ang equivalent sa English eh. Sa English naman, either pretty or beautiful eh. Sa Tagalog is maganda yun eh. Maganda lang eh. Pero basta maganda lang ang ginagamit. Sa panliligaw naman, pwede mong halimbawa, sa Ranao naman kasi walang direct na contact ang babae at saka lalaki. Puro pahatid lang eh. Kumbaga palipad hangin, mga ganoon. Tsaka wala kasing face-to-face na ligawan. Ang sinasabi lang niya, may nasa isip niya yung gusto niyang ligawan. Kaya lang, hindi niya pwedeng sabihin dahil meron ng cultural restriction eh. Ganun, wala kasing direkta eh na sasabihin niya sa isang babae, ay gusto kita. O kaya, kibaya anggos ka. Kasi pwede ka niyang sampalin eh. Oo, ganun. Ang pwede lang niyang sabihin, magpahiwatig siya na gusto niya yung babae, mag-offer siya ng serbisyo, mag-offer ng upuan, o kaya mag-offer ng pagkain. Yan ay part ng idiomatic expression ng Ranao na deeply rooted sa faith in Islam. Maririnig mo na kunwari may nangaway sa'yo, magsabi mo lang na sabar. Yung parang, paano kaya yan sasabihin, no? Yan yung sinasabi ko na sa amin lang din yan. Yung pag meron kang makita na parang nakakamangha. So sabar, na Arabic word for patience. Sabar can also pertain to self-control, perseverance, endurance, acceptance of the things that are happening in your life right now. Masasabi mo na hindi siya kaaya-aya. Nasasabihin mo, tawbat. With all the action pa na tawbat. Yung parang ginaganon mo yung kamay mo na parang pinapakita na hindi yan mangyayari sa'yo. Tawbat. Kung mayroong kang, kunwari mayroong kang pangarap na hindi mo naman nakuha, nasasabihin mo lang na sabar, okay lang, yung mga ganun ba? Okay lang, o kaya na, ano pa yung meaning niya? Wala siyang exact meaning sa wikang Filipino. Ginagamit siya kung kunwari, nanakawan ka, tapos may sabi ng friend mo na, sabar ka ba dun? Yung parang, why, sabar ako ba dun? Yung ganun, nandun yung word na sabar, yung parang pagpasensyahan mo na, yung mga parang ganun, pero hindi siya exact word na ganun. Depende kasi sa sitwasyon. Ang by nature naman ng mga Ranao, peace-loving people eh. Kung hanggat maaari, ayaw mo makasakit, gagamit ka ng idioms para hindi direkta na magalit yung kausap mo. Ganun ang mga Ranao. Hindi kami yung
mga agrabyado ng kapwa. As much as possible, gusto namin tumulong ng kapwa. Kaiba sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Ay, yung namang bayok, mga kanta yun eh. Usually, bayok yun sa panliligaw eh. Yung bayok eh. Pwedeng bayok sa mga nagluluksa, bayok sa pakikipagkaibigan. Iba-iba din ang content ng bayok. Depende sa sitwasyon. At yung mga idioms namin, lumalabas yun sa mga salawikain. Oo. Sa mga ang tawag namin doon pananaroon eh. Oo, yung mga sayings ganun doon. Maraming lumalabas yun doon nga sa mga panliligaw, pag-aasawa, ganun. Pero noong ngayon, masyado nang naging fanatic sa Islam, pinagbawal yun. Oo, kasi para ang tawag nila doon sa Maranao, kapanakuto, kasi medyo ipinagbawal na, pero hanggang ngayon meron pa ring sumusunod noon, kasi katwiran naman noon ng mga yon, nililibang yung mga namatayan na makalimutan yung pagdadalamhati, ganoon. Tapos ngayon pinapractice yung bayok mostly ngayon sa kasal, yung kakawing, yung ikinakasal. Ang content naman ng bayok nila, sinasalaysay yung henerasyon, yung salsila, yung pagkatao ng groom, pagkatao ng bride, yung pinagmulan, yung angkan. Ang salsila ng mga Maranao is sacred. Hindi mo pwedeng i-reveal yun. Halimbawa, sila ng angkan namin, isa lang ang may hawak noon. Hindi pwedeng i-reveal. Ang salsila, dyan yung, kunwari ikaw, di ba? May mga asawa sa'yo kasi Maranao ka. Yung mag-asawa sa'yo, doon titingnan sa salsila kung saan siya family galing. Before may mag-asawa sa anak ko, syempre, kailangan mong i-trace kung saan siya galing. Kasi dyan mo rin malalaman kung kaaway, magkalaban ng family. So, dyan din makikita kung magkalaban. Kasi makikita man dyan sa ninuno mo na, hala, apo pala siya ni ganito. So, yung apo na yan is napatay niya yung lolo ninyo. So, hindi yan pwede magkatuluyan. Ganon. Ang wika ng relihiyon namin, halimbawa, sa prayer, sa lahat-lahat ng practice about religion is in Arabic. Kay Maguindanao niyan, kay Tausugyan, lahat yun, universal ang wika ng relihiyon ng mga Muslim eh. Arabic eh, hindi wikang katutubo, hindi sa wika namin. Although, kapag halimbawa may hinihiling ka, pwede mong gamitin yung sarili mong wika. Kasi ang intention mo naman doon, nagpa-pray ka dahil may hinihingi kang personal. So, allowed na gamitin mo yung wika mo kasi ang Allah naman, alam naman niya kung ano yung nasa kalooban mo, kung ano yung hinihiling mo. So, ganun yun. Doon lang namin nagagamit yung aming sariling wika pag may hinihiling ka. Sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Ang wikang Maranao kasi nakakalungkot
kasi dahil nga ang mga Maranao by nature nagkalat na sila sa buong Pilipinas para hanapin ang kanyang ikabubuhay, maghanap buhay. Marami ng mga wika na pumasok sa wikang Maranao. Halimbawa, yung mga kababayan namin, yung mga Maranao na nasa parte ng Ilocos Region, naka-adapt na sila ng mga wikang Ilocano. Pagbalik nila sa amin, marami na silang mga terms na bago na inuwi sa amin. So sa panahon ngayon, makikita natin ang impluwensya ng wikang Ingles, wikang Tagalog. Kasi ito pinag-usapan natin yung mga kabataang Maranao ha, at iba pang wika sa wikang Maranao. So at ito ay kapansin-pansin sa mga kabataang Maranao. Karamihan na sa mga kabataang Maranao ngayon ang gumagamit ng wikang Ingles at wikang Filipino. Yung mga anak ko nga, English speaking yung anak ko imagine hindi kami nagsasalita ng wikang Maranao, which is masama. Mahirap din intindihin sa kapanahunan nila ang mga ginagamit na salita sa darangan dahil sa sobrang lalim ng mga salita nito na siyang hindi naman nila kinalakihan ang paggamit ng pananalitang iyon. Ako mismo sarili ko, masasabi kong kakaunti lang din ang naiintindihan ko sa darangan. So ang ganitong kaso, halimbawa ng code switching, code mixing, ay maaaring hindi na maaninag ang puro o taal na Maranao. Masakit man pero ito ang katotohanan. Isa yun sa dahilan kung bakit ako nagstay sa Komisyon sa Wika kasi nakita ko yung pangangailangan. Nasa Translation Division ako. Ang pangunahing gawain namin doon ay magsalin ng mga programa or information dissemination. So sa wikang Maranao, yun ang isang nagustuhan ko na isasalin ko sa wika namin yung mga pangunahing impormasyon tulad ng mga programa ng gobyerno na ipaparating ko sa mga kababayan ko sa wika namin, no? Kasi ang office namin is under attached agency ng Office of the President. So lahat ng mga impormasyon, mga order, mga importanteng information na pinapalaganap sa buong Pilipinas, diretso sa amin, pinapasalin sa iba't ibang wika. So sa wikang Maranao na isasalin ko. By nature kasi ang Maranao mahilig sa politika eh. So ginagamit ang wika namin. Ito nakakatawa. Kapag panahon ng eleksyon, ginagamit ang epektibong pangangampanya ang wikang Maranao. Kasi pag hindi ka nag-Maranao, pa-English ka, pa-Tagalog ka sa amin, hindi ka papansinin. So, gagamitin talaga ang wikang Maranao. Oo. Hindi ka maunawaan ng mga nasa bahay, no? Dahil hindi naman nag-aral yun eh. Yung majority ng mga nasa bahay ng Maranao, hindi nag-aral yun. Housewife yun eh. Mga nag-aral lang doon, nasa opisina. So, nasa bahay sila. So, kung hindi ka magmamaranao na isa kang politiko, hindi ka nila iboboto. Hindi nila maintindihan ang pangangampanya mo. So, ilalabas mo talaga yung the best mo sa wikang Maranao. Oo, ganun ang gamit ng wika. Hindi natin may pagkakaila na tayo ay nasa modernong panahon at sa kalagitnaan ng globalisasyon, may mga pagbabago sa ating lipunan, kapaligiran, maging sa wikang kinalakhan. So bahagi ang mga pagbabagong ito sa pag-unlad ng buhay ng bawat pangkat. Sa panahon ngayon ay masyadong nanating pinaikli ang mga salita na hindi naman tama, ngunit nakasanayan naman ng mga Pilipino. So mayroon din dinudugtungan ng ga upang humaba ang salita. Ito tinatawag nilang Digimon words. So sa wikang Maranao, halimbawa ang salitang anda kasung, yan ay saan ka pupunta. Ginagawa nilang agandaga kagansugong, sagaya gabugo, yun sayakab sayabo. Ibig sabihin dito lang pero pinapahaba, sagaya gakubo. At saka yun sa mga beke ng Maranao, meron din silang, ang tawag nila is lasuna. Yung mayroon silang sasabihin pero mayroon silang term na lasuna. So nagtanong ako, ano bang ibig sabihin ng lasuna? Lasuna man is yung garlic. Garlic sa atin yung lasuna. So yun daw, kasi nangangamoy, yun. Yung parang ganun, the way na parang may kinakantsaw sila na tao, mayroon silang mga word din na Maranao na kanilang ginagamit. Grabe sila ka-resourceful. Walay na kong arep, in Iranon, dead na pirakakan. Yeah, dead na pirakakan. Kaya't ang dapat natin gawin ay magtulungan tayo at ibalik ang wikang kinagisnan natin upang maipamahagi pa natin ito sa ibang henerasyong darating balang araw. So tatagal sa tingin ko kung patuloy itong gagamitin, ngunit may limitasyon din. So higit na marapat, tandaan na bago pa ang mga sabwika na ito, ay may natural na wika tayong ginagamit.
kung wala kang maratabat, hindi ka maranaw. So, ang ibig sabihin noon, if you don't have that, kung halimbawa pinapalampas mo yon, hindi mo ina-apply yan sa buhay mo, sa mga maranaw, hindi ka maranaw. Kasi yan ang identity ng isang maranaw yung magkaroon ka ng maratabat. Yun. Halimbawa, nabanggit ko na yung maraming halimbawa noon na pag pinahiya mo ang isang maranaw, pwede ka niyang patayin. Oo. Pinahiya mo lang yun because na-touch mo yung maratabat niya. At kapag hindi kanya pinalagpas kanya, wala siyang maratabat. Yun yung very clear example na hindi mo basta-basta hihiyain ng isang maranaw. Igagalang mo ang kanyang kultura. Kasi kapag pinalagpas niya yun, that means wala siyang maratabat. Hindi siya maranaw. Nais kong pasalamatan ang lahat ng eksperto at dalubhasa na nagbigay ng kanilang kaalaman, kuro-kuro at opinyon tungkol sa mga wikang tinalakay natin sa 10 edisyon ng Usapang Wika. Hindi naging layunin ng seryeng ito ang ituro ang mga wika. Masyadong maikli ang kalahating oras para doon. Ang nais namin ay madama ninyo ang yaman ng mga panukala, ang lawak ng kasaysayan, at ang katangi-tanging mga aspeto ng bawat wika. Layon namin kayo'y mamangha sa lalim ng mga ideya at sa yaman ng mga kulturang binibigyang buhay ng wika. Higit sa lahat, layunin namin ang mabuksan ang inyong isipan sa isang katotohanan. Sa pagkakaiba, tayo'y maaring magkaisa. Salamat sa inyong pagsubaybay sa Usapang Wika. Huwag palagpasin ang pagkakataon, ngayon na ang panahon, may palaganap